Yung binatural na ikaw ay tao ka pa rin. Amen? Amen. Hindi yung konting humangin lang, praise the Lord, hallelujah. Tapos uy, alam mo, pag hindi ka sumama sa amin, pag hindi ka tumanggap kay Lord, alam mo ba, pupunta ka na impyerno. Oh, tinakot pa sa impyerno. Maraming tao ngayon, hindi natakot sa impyerno. Kasi sabi nila, buhay ko nga, wala impyerno Asawa ko nga, kami nga, ang bahay namin, mukhang impyerno, tatakotin mo ko sa impyerno. So kaya hindi natakot ang tao sa impyerno ngayon. So, kailangan ng tao ngayon ay pagmamahal. Amen! Subukin mong mahalin, mga kapatid. Hindi ka pa nagsasalita. Magpakita ka ng mabuting ugali. Magpakita ka ng magandang pananalita. Makakita mo, lahat ng sasabihin mo kahit hindi ka nagsasalita, sasama sa iyo yan. Amen! Di ba sabi ng Bible, kapag daw ang isang asawa yung mananampalataya, yung asawa niya hindi pa Kristiyano, ipakita mo lang yung magandang buhay. Kasama siya sa iyo. Mako-convert. Amen. Amen. Amen? Yan, naranasan na natin Lord. 10 taon may pinag-pray. Di, na-convert. Pray God. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? Tingnan niyo po si Philip. Example. Si Philip po, meron po siyang sinyera, eunuch. Ito pong eunuch na ito ay sinyera niya ng patungkol sa Lord. Alam niyo, matapos niyang siyerang, habang sila ay nakasakay sa chariot, isinakay pa niya sa chariot. Ngayon, mga kapatid, wala kang chariot, pero meron ka siguro kotse. Amen ba? Amen. So, tandaan nyo, binigyan ka ng Lord ng kotse, yung kotse na yan para magamit for the glory of God. Amen? Para makapag-akay ka ng kaluluwa. Tingnan niyo po sabi diyan, as they travel along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is a water. Why should not be baptized?" Siniyara niya yan, tapos sinakay pa niya sa kanyang chariot. Tapos habang sila naglalakbay, nakakita ng tubig, sabi ng eunuch, "May tubig dito, bautismuhan mo na ako." Binaptize ka agad. Ano sabi ng verse 38? And he gave order to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized them. Tignan niyo po, pabautismo agad. So mga kapatid, makinig kayo, ang isang tao na na-enlighten, na naliwanagan, naintindihan mo, nang iyong pangalan ay nasulat sa Book of Heaven, kapag ikaw ay talagang naliwanagan ang puso mo, ang kasunod niyan ay water baptism. Amen. Ang amen na. Amen ba? Yes. Walang hadlang na ikaw ay Tingnan nyo yan. After na ma-enlighten siya, nagpapautismo agad. So yung mga hindi pa nagpapabaptize, maaaring may mga iba tayong reason. Pero nakita ko po sa Bible, repent and baptize. Paulit-ulit yan ang magkasunod na palabra, repent, baptize, repent, baptize. So, pagkatapos doon, binaptize ka. Verse 39, when they came up out of the water, tingnan nyo, pag-alis sa tubig, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. Saan na nagpunta? And the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Sabi niyo, rejoicing. Rejoicing. Alam niyo po, yung eunuch, umuwi, galak na galak. Siguro na-imagine ko yung nakangiti siya. Salamat. Na-born agad din ako. Nakakilala ko kay Lord. Yes! Hallelujah! So, sino sa inyo ang naranasan yung tinatawag na joy of salvation? Sabi niyo, joy of salvation. Yung iba, hindi niyo mararanasan yan kung hindi niyo pa naiintindihan ng salvation. So, hanggang hindi mo naiintindihan na ikaw pala talaga ay saved, hindi mo mararanasan yung joy. Ang joy of salvation, yung galak na galak, ayan yung sinabi ni Kristo sa mga disciple. Huwag kayong magalak dahil yung demonyo ay lumayas. Huwag kayong magalak dahil kayo nakapagpagaling. Hindi yun. Huwag kayong magalak dahil yung patay na buhay. Hindi yun. Huwag kayong magalak dahil yung ketong ay lumilis. Hindi yun. Magalak kayo because your name is written in heaven. Salamat natin si Lord. So, kung meron kang dapat ikagalak, alam mo na you are registered. Ano man ang mangyari,
Bawian ng Panginoon ang iyong buhay. Bukas, you do not know what will happen tomorrow. Alam mo, pupunta ka sa Panginoon. Your name is written in heaven. Amen! Amen! Written in the book of life. So, kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi sayang ang pagpunta mo sa gawain. Amen? Sabihin mo, your name is written It's written in the book of life. in the book of life. Sino ang nagagalak dyan? So, kaya ang tawag po dyan ay joy of salvation. Na-save ka. Alam mo, na-save ka sa kapahamakan sa impyerno. Na-save ka sa gawa ng kaaway. We are now free. Pinalaya tayo ng Panginoon. Nasabi ng Bible, if you shall know the truth, and the truth will set you free. Nakalaya tayo sa maling paniniwala. Nakalaya tayo sa mga gawa ng kaaway. So mga kapatid, dahil sa ginawa ng Panginoon. Amen? Sabihin nyo, I am free to be the servant of the Lord. So, sabi ng Lord, tingnan nyo po, yan po ang number 4. Number 5, soul winning brings joy to other Christians. Alam niyo po, ang soul winning, hindi ka lang nakapagdala ng kagalakan kay Lord, kagalakan sa heaven, kagalakan sa iyong mga nasyaran. Alam niyo po, ang soul winning, nagbibigay rin ng kagalakan doon sa mga kapatiran. Pastor, wala pong number 4 ah. Ha? Walang po? Kamali ng number. Oh. Wala ba? Oh, ayun number 4. Number 4 pa lang. Ayan, Pero number four. nagkamali ng number. Ayan. Yan ang number 4. O yan, nilipot ko kasi pinagpalit ko. Unahin muna natin yung number 5. Yan. Palagpakan natin si Lord. Amen? Alam mo kayo yung nakikinig Will be end. Okay, number 4. Pinagpalit ko po kasi yung point. Okay, binago ko sa nung ginagawa ko po yan. So, Nakita ko. number 4 So ito po yung number 4. Okay? Okay. So, soul winning brings joy to other Christians. Ano ibig sabihin? Ang soul winning nakakapagbigay ng kagalakan sa mga kapatiran. Di na po sa bahay, sa bahay lang, obserbahan nyo. Kapag may mga batang malilinggit, may maliit, mga bagong panganak, di ba, may kagalakang dali. Ay, ang cute ng apo ko. Talagang mga abuela talagang galak na galak. Kahit pagod na pagod, galing sa trabaho, pag sinalubong ng mga bata, tanggal ang pagod. Tama? Amen. Sa ospital, ang pinakamasayang lugar, bagamat mayroong labor yung nagle-labor yung mga nanganganak. Pero ang pinakamasayang lugar sa ospital, yung nursery ward, yung kung saan pinapanganak yung mga bata. Diyan ka makakita, may mga bulaklak, may mga chocolate, mga tuwan-tuwa, may mga regalo agad at talaga nagpipicture, mga nakangiti, hawak nila yung mga baby nila. Natapos na yung kanilang pagdudurusa ng pag-labor, di ba? Ang sarap! Pag lumabas na yung bata, sabihin nila, ay, salamat. Nakangiti na galak na yung mga nanay, mga abuelo at abuela, mga tatay. Amen? So, yun ang pinakamasayang lugar. Sa ospital. Kung merong saan may naipapanganak, alam niyo ba sa church, kapag kami napapanganak, may mga bago, may dulot na kagalakan. Amen. Amen. Amen? Sa tuwing may napapanganak, may kagalakan. Kaya dapat tayo, pagka merong mga nadalang kaluluwa, galak na galak tayo. Hindi yung kasalubungin na, ay, tagal mo na wala, saan ka nabuhay ka pa? Akala ko napatay ka na eh. Huwag salubungin ng gano'n. O kaya sasabihin na, may mga pangit na salita ba na nakaka-offer? Dapat mag-iingat tayo. Amen? Dapat, huy, miss ka na namin, galak na galak kami, nakita ka namin muli, sabay mong yakapin at yun ang pinakamaganda. Amen? Amen. Amen ba? Kasi there is rejoicing sa mga nakakilala na sa Lord. Acts 15 verse 3. Tingnan niyo po. Therefore, being sent
on their way by the church, si Paul at saka si Barnabas, ipinasugo sila para mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, sila po ay tinignan nila, pinuntahan nila po ang Phoenicia and Samaria, at binisita nila, kinukwento nila yung nangyari doon. Ito po ang kwento nila. They were passing through both Phoenicia and Samaria, describing in details the conversion of the Gentile. Kinukwento nila kung paano yung mga hintil nakakilala kay Lord. Alam niyo po ang epekto? Ano sabi doon? And were bringing, ano? Great joy. So, tuwan-tuwa yung mga kapatiran sa kwento nila na yung mga hintil nakakilala kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? So, mga kapatid, yun po, kapag ho tayo nakakapagdala ng kaluluwa, tapos kinukwento mo, uy, alam mo na born again na sa ganito, alam mo yung kapatid ko, o alam mo yung kuya ko, di ba galak na galak? Hallelujah! Alam mo yung pamilya ko sa Pilipinas, ganito, nakakilala na sila sa Lord. So, pagka may mga ganyong kwento na dating mga hintil, alam niyo po tayong lahat ay dating mga hintil po tayo. Gentile, hindi naman tayo Jew eh. Tayo yan. Na hindi pa nakakakilala, pero na-convert ka, nakakilala tayo sa Panginoon. So, ang dulot niyan, joy to all the brethren. Kaya nga po sa church, pagka may mga missionary na humayo, kamukha ni Paul at saka ni Barnabas, pagka bumalik sila at nagkukwento, anong dulot sa church? Joy, kagalakan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, at ito po ang number 5. Soul winning brings joy to the soul winner. Ang ikaw ay nagso-soul winning, mga kapatid, ang higit na galak yung nakakapag-akay ng kaluluwa. Yung soul winner. Sabi nyo, I am a soul winner. Ito rin may katabi mo, you are a soul winner. Sabihin natin, we are a soul winner. We are a soul winner. Sino sa inyo ang gustong maging soul winner? Amen. Hindi na po tayo nagpa-picture doon na I am a soul winner. So dapat daw talagang maging soul winner tayo. Amen? Amen ba? Amen. Amen? Sabi natin, I am a soul winner. So, hindi lang po iyan sa picture. Gagawin po natin this coming year, ibabalik natin lahat ng ating mga Bible study, discipleship, mga cell group training. Dapat po tayo makapag-akay ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Basahin natin ang Bible. Psalms 126 verse 6, He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheep with him. So yun daw pong humahayo. He who goes out. Yung humahayo, lumalabas, nagsishare ng Word of God, babalik sila, dala-dala nila nang may kagalakan ang mga naani nila. Amen? Amen? Amen. So, we'll return with, songs of joy. So, ikaw ay may kagalakan sa iyong buhay kapag ka nakakapag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ni Paul, 1 Thessalonians 2:19-20, napakaganda ng sinabi ni Paul sa kanyang mga nakakay na kaluluwa. Sabi niya, for what is our hope, our joy, or the crown, in which we will glory in the presence of our Lord Jesus Christ when He comes. Sabi ni Paul, kausap niya rito mga Kristiyano sa Thessalonica. Alam niyo ba? Sabi ni Paul, kayo ang aming hope, ang ating hope, ang aming kagalakan, ang aming crown. Sa pagbabalik ni Lord, pagharap natin kay Lord, ang ating corona, mga kapatid, ay yung mga kaluluwang na dala mo kay Lord. Tanungin ko kayo, sino ho sa inyong may corona na? Amen. Yung iba sabi, coronavirus. Hindi yun. Corona. Corona, ibig sabihin yung corona crown. Kaluluwang na dala mo kay Lord. Amen? Tanungin natin, ibahin natin ang question. Sino sa inyong may kaluluwa lang nadala kay Lord? Kahit isa lang, nasa kamay. Pero yung nadala mo nananatili. Hindi na sungkit ni Satanas. Hindi nag-backslide. So, sige, taas ang kamay. Gusto ko challenge siya. Sino sa inyo, kahit isa lang may nadala ka na? Isa lang. Kasi one sinner to repent daw, nagre-rejoice sa heaven. So ngayon, kung wala ka pa, dapat
to 2026, dapat ho, simula ngayong December, maging soul winner ka. Kasi pag hindi yan ang calling ni Lord sa iyo. Lahat ho, tinatawag tayong humayo. Pagharap mo kay Lord, wala kang crown. Crown of rejoicing na tawag dyan. Sabi na, crown of rejoicing. Okay, ganyan po, very clear. Sabi ni Paul, for what is our hope, our joy, or the crown, in which we will glory in the presence of our Lord Jesus Christ when He comes. Nilinaw, verse 20, indeed, you are our glory and joy. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, pagharap natin sa Lord, lahat ng kaluluwang naakay mo kay Lord, yan ang iyong corona. Yes, amen. Amen. Glory to God. Amen? Kahit yung naakay mo yung anak mo, corona mo yan. Naakay mo yung asawa mo, naakay mo yung magulang mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kaibigan mo. Sila yung crown mo sa harap ni Lord. Kaya mga kapatid, ipag-pray nyo yan. Kapag wala pa kayong nadadalang kaluluwa sa Panginoon, walang crown of rejoicing. Maraming klase po yung crown, pero isa po yan sa corona na dapat nating i-desire. Kaya ho, sabi ni Paul sa mga Thessalonica, you are my glory. Yung kaluwalhatian, kasi ipipresent natin sa kay Lord yan eh. Yung mga kaluluwa na yan, pagharap natin kay Lord, tatanungin ka, ikaw, ilang taon ang binigay ko sa iyo? Nabuhay ako, ilang taon? 70. 70? O, ilang kaluluwang nadala mo? Lord, meron ako nadalang isa nag-backslide pa. Wala kang crown. Kasi sabi, dapat tayong magbunga, manatili ang ating bunga. Amen? Amen? Bakit tayo nagpipray ng mahabang buhay? Para kay? Alam niyo ba? Kapag tao tapos na ang mission sa lupa, kinukuha na nila. So kung nagpipray ka ng mahabang buhay, at yung buhay mo naman, hindi mo gagamitin para kay Lord, para magpagamit sa Panginoon, eh bakit ka bibigyan ng mahabang buhay? Yes, God. Hindi ka nagpapagamit. Tanong, gusto niyo mahabang buhay? Lahat gusto natin yan, amen? Lahat ng gusto na magbigyan ng Lord ng mahabang buhay, taas ang kamay. Ako gusto ko. Ako, pinagpipray ko 120. Amen. Amen. Si nanay ko kasi, nanay ko 900, ano na ngayon 95 na. Eh, tigapagpana ako ng mahabang buhay. 95, malakas pa. Nag-evangelize pa, nagsishare pa. O, so mga kapatid, kapag nagpipray ka ng mahabang buhay, ibig sabihin, gusto mo, kaya ka nagpipray, gusto mo yung buhay mo, maging kagamit-gamit ka pa ni Lord. Amen? So, kaya ikaw ibibigyan ng Lord ng lakas, ng buhay, ng blessing, ng prosperity, ng lahat, para yung buhay mo, gamitin ng Panginoon, habang nasa lupa ka pa. Kaya ka binigyan ng Lord ng mga blessing para sa makapag-agayan ng kaluluwa. Yan ang purpose. So dapat nating ma-realize yan na ang dahilan ng lahat ng bagay may purpose. Tingnan niyo, sabi po ni Paul, therefore, my brother, iba naman po itong church, pero Kristiyano rin ang kausap ni Paul. You whom I love, I long for you, my joy, my crown. That is how you should stand firm in the Lord, dear friends. Sabi niya sa mga tiga-Pilipos, mahal ko kayo. Kayo ang aking kagalakan. Sabihin mo na sa katabi mo, you are my joy. You are my joy. Alam niyo mga kapatid, ang kagalakan ko ay kayo. Amen? Amen. Alam niyo ba? Kaya ako'y galak na galak pag nakikita ko kayo. Amen. Galak na galak ako pag kayo nag-church. Pero hindi lang ako, mas galak na galak ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi ni Lord, sabi ni Paul sa mga Kristiyano sa Pilipos, you are my joy. Mga kapatid, you are my crown. Amen. Alam niyo ba, corona ko kayo pag ko kayo? Amen. Hindi corona ang tinik ha? Corona ko kayo, hindi kayo tinik. You are my
joy. Amen. Nagalakan eh. Pag nakikita ko kayo, kaya nasabi ko palagi sa inyo pag pumupunta kayo dito sa church na masaya. Alive. Ngiti, dapat laging may ngiti. Amen. Ngiti sa labi. Masaya kasi you are my joy and my crown. Hindi lang yun. Sabi ng Bible, dear friend, stand firm. Kaya tatagan nyo, huwag kayong pumayag kay Satanas. Kasi si Satanas, after siya sa ating kaluluwa. Alam nyo, kaya yung mga tao, binibigyan niya ng espiritu ng katamaran, espiritu ng antok, espiritu ng panghihina, panglalamig. Kasi gusto niya na tayo mag-backslide. Gusto kasi ni Satanas, yung kaluluwa natin, makuha niya. Pero ang maganda, kapag ikaw talaga yung nag-repent, alam mo, i-restore ni Lord yung joy of salvation. Amen? Sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Alam nyo, yung mga taong nakaranas ng joy of salvation, yun yung mga taong galak na galak sa pagpunta sa church na hindi na pinipili. Hindi yung kinakailangan pang gisingin. Alam nyo ho, kapag ikaw ay may joy of salvation, sarado pang church, nandyan ka na. Eh ngayon, wala na yung joy of salvation, magsasara lang ang church, wala pa. Baliktad. Pagka ang tao ay may joy of salvation, pag nagbasa ka ng Bible, gusto mo tapusin. Pag nakikinig ka ng Word of God, nagsusulat ka pa. May notebook ka, amen. Gising na gising ang iyong kaluluwa. Pero kung wala na yung joy of salvation, punta pa tayo sa church, okay. Oy, sister, kasama ka ba sa music ministry? Pwede na, sige, pwede. Wala. Pero mga kapatid, kaya sinasabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. Kasi pag nandyan yung joy mo, lagi kang masigla. Amen. Sabi nyo, the joy of the Lord is my strength. So kaya ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid, dapat sabi ni Jesus Christ sa mga disciple, siguraduhin yung magala kayo, rejoice that your name are written in heaven. Dapat magkaroon kayo ng assurance of salvation. Sabi nyo, assurance of salvation. Bakit? Tingnan niyo po sabi ng Bible. Kasi, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, hindi ko po kayo tinatakot sa lake of fire, pero yun ang sabi ng Bible, na meron talagang lake of fire. Sabi nyo, lake of fire. So, sino yun? Yung mga pangalan na hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay. So, yan ang reason, kaya sinabi ni Kristo sa mga disciple, magalak kayo, hindi dahil yung mga demonyo nagsasubmit sa aking pangalan. Magalak kayo, because your name is written in the book of life. Palakpakan natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Sabi ng Bible, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful and deceitful. Basahin niyo po yung karakter. But, lakas niyo everybody. But only those whose name are written in the book of life. So, nakakapasok lang daw sa heaven, mga kapatid, ay yung pangalan. Hallelujah. Sigurado na yung name mo ay naka-registered ka na. Amen. Alam niyo po dito sa Spain, nung bago po ako sa Spain, pumupunta ka po kami sa Spanish Embassy, pupunta pa kami ng Madrid o kaya Malaga para kumuha ng red card, yellow card. Yung yellow card na yon, magpaparegister ka na ikaw ay pumasok dito sa bansa nila. Marami ho ngayon nandito hindi register, di ba? Pero nandito ka. Alam niyo, maraming tao, nag-i-expect sila kung sila mamamatay, pupunta sa Panginoon. Pero ang kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Bible, but only, tandaan niyo po yung salita na yan, but only, hindi sinabing mga religious ha, hindi sinabing mababait, but only, hallelujah, makinig kayo, listen carefully, this is very important. Kaya pala sinabi ni Kristo sa mga disciple, magala kayo hindi dahil yung demonyo lumalaya sa aking pangalan. Magala kayo hindi dahil kayo nakapagpagaling, hindi. Magala kayo dahil ang inyong pangalan ay na-registered na sa aklat ng buhay. Palakpakan namin si Lord. Iyan ang pinaka-importante. Siguraduhin mo na ikaw ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. May ang question, Pastor, paano
masusulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay? Simple lang, ang sabi ng Bible, he who overcome, sabi niya, overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out His name from the book of life. So lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you have eternal salvation and eternal security. Sabi ni Lord, I will never blot out. Hindi ko buburahin, hindi ko tatanggalin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Amen. But will acknowledge His name before my Father and His angel. So, tatanggapin tayo sa harapan ng anghel at sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya po, yan po dapat natin ikagalang. Thank you, Lord, I am saved. Sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. I am saved. Thank you, Sabihin nyo, Lord. thank you, Lord. Thank you, Lord. I am born again. I am born So, hindi again. mo nakakahiya na sabing born again ka. Ang ibig sabihin na born again, mga kapatid, nagpa-register ka sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po. But our citizenship is in heaven. Ang totohanang citizenship natin hindi dito sa lupa. And we eagerly await a Savior. Hinihintay natin yung tigapagligtas natin. Alam niyo mga kapatid, ang mga naghihintay niyan yung mga tinanggap nila si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tigapagligtas ng kanilang buhay. Hinihintay nila kasi Savior nila yun eh. Yung babalik. Jesus is coming very soon. Pero ang siguraduhin natin mga kapatid, yung ating pangalan daw ba'y nakasulat sa aklat ng buhay. Pag nangyari yon, who by the power that enables Him to bring every under His control, will transform our lowly bodies. So itong ating katawang nasisira, nabubulok, babalik sa alabok pag namatay, pero papalitan niya ng glorious body. Katawang hindi nabubulok, katawang hindi nasisira, pagbabalik ng Panginoon. Amen. Pero ang requirement, be sure that your name is written in the book of life. Ang ibig sabihin, be sure that you must be born again. So, alam niyo ho, pagka ho itinaas, pakilagay niyo yung verse 19. Wala dito sa aming outline, pakilagay na yung verse 19 niyang Philippians chapter 3 verse 19. Kasi po meron akong 18-19 na hindi ko na ilagay na gusto kong maintindihan natin bago po yan. Sinabi ng Lord na yung citizenship natin ay nasa heaven. Philippians 3, kung pwedeng ilagay dyan para mabasa nila. Chapter, yan. Sabi doon, their destiny is destruction. Pansinin niyo po, their God is their stomach, and their glory is their shame, and their mind is on earthly things. So yung mga tao hindi mananampalataya, ang kanilang destiny, destruction. Are you listening? Amen. Naintindihan niyo po ba yung verse na yan? Yes. Bakit? Kasi ang kanilang Diyos yung tiyan nila. Sino sa inyo ang naniniwala na pwede palang maging Diyos yung kanyang stomach? Amen. Tawa si brother. Their God, small g, is their stomach. Ibig sabihin, ang iniisip nila puro panlupa. Their mind is on earthly things. Hindi mo sinasabing masamang magtrabaho. Ako nagtatrabaho. Hindi mo masamang mag-part-time. Hindi mo masamang magplano. Hindi mo masamang mag-invest. Kailangan natin lahat yan. Pero yan po ay earthly things. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira, hindi kinakalawang, at hindi nananakaw. At yan, makaipon ka ng kayamanan sa langit kapag nag-aakay ka ng kaluluwa sa Diyos. Pag nagpapagamit ka kay Lord, pag nagseserve ka kay Lord, pag nagsusupport ka sa gawain ng Panginoon, pag pinagpipray mo. So lahat ng ginagawa mo na may kinalaman sa gawain ng Diyos, yan lang ang magdadala natin pagharap natin sa Panginoon. Yan ang nagdalas. Kaya kung marami kang nadala, nakaluluwa, nagsusupport ka, nagpapagamit ka, there is joy in soul winning. Amen? Sa soul winner, ang mga soul winner, mga kapatid, meron kang joy, may crown ka. So, sa tayo lagi tumayo, ang sabi doon, their mind is on earthly things. Sabi ng Bible, set your mind on things above, not on earthly things. Isipin natin, mga kapatid, siguraduhin natin na your name, sabi ni Jesus Christ, rejoice that your name is written in the book of life. Amen?
Alzheimer, kung hanggang ngayon, sa iyong pakikinig, ngayon ka lang na-enlighten, o hindi mo pa naintindihan, at gusto mong makasigurado na yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, itaas mo ang iyong kamay. Gusto mong makasigurado, Pastor, gusto ko na-register ng pangalan mo. Alam mo yung ibig sabihin ng our citizenship is in heaven? Ang ibig sabihin ng salitang written, ang ibig sabihin ng na-enroll ka as a citizenship. You are enrolled as a citizenship in heaven. Register. So paano mangyayari yun? Simple lang. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. You must be born again. Born in the Spirit and born in water. Ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa Spirit ay Spirit. So kung ito ay ngayon mo lang narinig yung mga ganitong sermon at ngayon ka lang na-enlighten, close your eyes, lahat tayo nakapukot na kapigil. Mga kapatid, ako pa yung magpipray. Thank you, Lord. Panginoon,